Sabi nila, sa lumang dormitoryo ng San Eliseo College, may kwartong laging sarado, pero gabi-gabi, may naririnig na umiiyak sa loob. Isang bagong estudyante, si Rina, ang lumipat sa dormitoryong ito. First year college, bagong salta sa syudad, kaya humanap siya ng murang matutuluyan. At dito, siya dinala ng tadhana, sa San Eliseo Dormitory. Pero, sa unang araw pa lang, may simpleng babala ang dorm manager. Huwag na huwag mong bubuksan ang room 313. Walang nangahas tumira dyan mula pa noong 1998. Hindi ito pinansin ni Rina. Para sa kanya, baka kwentong panakot lang iyon sa mga baguhan. Pero sa unang gabi pa lang niya, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang silid, may narinig siyang kalabog mula sa dulo ng pasilyo. 3 beses. Mabagal. Para bang may kumakatok. Pero hindi sa pinto, kundi sa sahig. Pinabayaan niya lang ito. Baka may nahulog lang. Ngunit pagsapit ng hating gabi, bigla siyang nagising sa isang tunog na nagpatindig ng balahibo niya. Isang malakas na paghila ng upuan sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. At sa dulo ng madilim na hallway, sa tapat mismo ng room 313, may isang babaeng nakaputing bestida, nakatalikod. "Miss, ayos ka lang?" tanong ni Rina. Hindi ito lumingon, hindi rin ito gumalaw. Kaya dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya, parang lalong lumalamig ang paligid. Nang ilang pulgada na lang ang layo niya, bigla na lang naglaho ang babae na parang usok. Walang naiwan, kundi ang katahimikan at ang saradong pinto ng room 313. Kinabukasan, hindi maalis sa isip ni Rina ang nangyari. Dahil sa kuryosidad, pumunta siya sa library ng eskwelahan. Naghahanap siya ng mga lumang yearbook. At doon, sa isang makapal na libro mula sa taong 1998, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang babaeng may malungkot na mata, kapareho ng babaeng nakita niya kagabi. Ang pangalan niya, Clara Mendoza. Sa ilalim ng larawan, may maliit na tala, huling nakita papasok sa room 313. Hindi na muling lumabas. Nawawala, ganoon na lang. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Rina. Pagbalik niya sa dorm, mas madilim ang gabi kaysa dati. Habang papalapit siya sa kanyang kwarto, napahinto siya. Isang ihip ng hangin ang dumaan. At nang tumingin siya sa dulo ng pasilyo, nakita niya itong muli. Bahagyang nakabukas ang pinto ng room 313. May maliit na sinag ng ilaw na nagmumula sa loob. Dapat ay tumakbo na siya, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Tanga ng cellphone, bilang ilaw, dahan-dahan siyang pumasok. Amoy luma at amag ang silid. Sa loob, may isang lumang kama na basa, isang sirang salamin sa dingding, at isang notebook na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Nilapitan niya ang notebook. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang nakasulat. "Hindi ako makalabas." Nakatingin siya sa akin. Bigla, may naramdaman siyang malamig sa kanyang likuran. Pagharap niya sa salamin, hindi lang sarili niya ang nakita niya. Sa likod niya, may isa pang mukha, duguan. May malapad na ngiti at nakatitig ng diretso sa kanya. Sumigaw si Rina at tumakbo palabas, pero pagsara ng pinto sa likod niya, lahat ng ibang pinto sa pasilyo ay sarado na rin. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng kanyang kwarto, pero ayaw bumukas. At sa bawat segundo, palapit ng palapit ang tinig ng isang babaeng umiiyak. "Tulungan mo ako! Tulungan mo akong makaalis!" Bulong ng boses sa kanyang tenga. Nang lumingon siya, kaharap na niya si Clara, pero hindi na ito ang babaeng nakita niya sa yearbook. Ang mga mata nito'y purong itim, at ang mga kamay niya ay puno ng dugo. Biglang itinuro ni Clara ang notebook na nahulog ni Rina sa sahig. Sa ilalim ng huling pahina, may isang larawang hindi niya napansin kanina. Isang larawan niya, at sa ilalim nito,
May dalawang salitang nakasulat sa dugo. Bagong katawan. Kinabukasan, dumating ang door manager para maglinis. Napansin niyang sarado na ulit ang room 313. Pero nang buksan niya ito, nagtaka siya. Sa loob, may mga bagong gamit, isang cellphone, isang bag, at mga damit ni Rina. Pero wala si Rina. Isang linggo ang lumipas. Isang bagong estudyante ang lumipat sa dormitoryo. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, may nagpakilalang roommate sa kanya. Isang dalagang mahinhin, maputla, at laging tahimik. Inabot nito ang kanyang kamay at ngumiti. Hi, ako nga pala si Rina. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para sa marami pang katulad nito.